Doc Rivers nakatanggap ng backlash, natalo kahit na nakabalik si Lillard. James Harden sinabing hindi raw gaanong napapansin si Kawhi Leonard. At Draymond Green nagulat sa Warrior teammate sa defensive versatility at IQ, kaya raw bantayan kahit sino. Lalong uminit ang serye sa pagitan ng Milwaukee Bucks at Indiana Pacers. Ngunit hindi naging sapat ang pagbabalik ni Damian Lillard para sa panalo ng Milwaukee dahil naitaboy ng Pacers ang huling rally ng Bucks at nanalo. Gumawa ng malaking run ang Bucks sa huling quarter upang mabawasan ang lead ng Pacers. Ngunit naibalik ng Pacers ang kanilang kumpiyansa upang selyuhan ang panalo. Lilipat na ngayon ang serye sa Milwaukee kung saan hawak ng Pacers ang kalamangan. Bumalik si Lillard sa lineup ng Bucks sa kauna-unahang pagkakataon mula noong Marso dahil sa deep vein thrombosis sa kanyang kanang binti. Nagsimula siya sa laro at halos hindi nagpahinga sa first quarter. Bagamat maganda ang simula, nahirapan siya sa second half at hindi na nakapagpakita ng parehong bisa hanggang sa pagtatapos ng laro. Samantala, mabilis na nag-establish ng malaking lead ang Pacers at hindi na ito naibawi ng Bucks. Kasunod ito ng dominanteng panalo ng Indiana sa Game 1. Lahat ng starter ng Pacers ay nag-ambag ng solidong opensa at epektibo rin ang kanilang shooting sa buong laro. Bahagyang bumuti ang opensa ng Milwaukee mula sa 78 puntos nila, ngunit hindi pa rin sapat upang makasabay sa mahusay na atake ng Indiana. Kailangang makaisip ng adjustment si Doc Rivers sa Milwaukee upang maiwasang malubog. Mula sa Dame Time celebration ni Haliburton noong nakaraang taon hanggang sa Game Ball Gate at pagkatalo ng Bucks sa Pacers sa nakaraang postseason, marami ng tensyon sa pagitan ng dalawang team na ito. At tuluyan na itong lumala sa unang dalawang laro ng serye. Nagkainitan sina Lillard at Haliburton sa Game 1 habang hindi naglalaro si Lillard. Naipasok ni Lillard ang una niyang shot sa serye sa first quarter sa kanyang unang action matapos ang mahigit isang buwang pahinga. Agad namang gumanti si Haliburton ng isang 3-pointer sa harap ni Lillard at may pasaring pang sinabi habang bumabalik sa depensa. Ilang minuto lang ang lumipas, itinulak ni Trent si Siakam habang nag-aagawan sa rebound. Mabilis na bumangon si Siakam at lumapit kay Trent bago pa man mapigilan ng ibang players at isang referee. Nagkaroon ng kaunting gulo at parehong nabigyan ng technical foul sina Trent at Benedict Mathurin ng Indiana. May dalawa o higit pang laro pa sa serye, kaya't may posibilidad pang lalong uminit ang tensyon. Sa kabilang banda, bukod sa mahinang depensa, hindi rin nagustuhan ni head coach Doc Rivers ang ipinakita ng kanilang opensa. Ayon kay Rivers, sa tingin ko napakapangit ng opensa namin. Sa tingin ko nakadagdag pa ang opensa namin sa problema sa depensa. Mas nakakadismaya pa si Tyrese Haliburton na maituturing na pinakamahusay na player ng Pacers ay nagkaroon ng masamang shooting performance. Gayunpaman, hindi ito nagawang samantalahin ng Bucks. Pinangunahan sila ni Giannis Antetokounmpo na nagtala ng 36 na puntos, 12 rebounds, 1 assist, 1 steal sa loob ng 38 minutong paglalaro. Ang Game 3 ay nakatakda sa Sabado sa Milwaukee. Sa sumunod na balita naman, naniniwala si James Harden na hindi sapat ang pagkilala na natatanggap ni Kawhi Leonard matapos nitong pangunahan ang panalo ng Los Angeles Clippers laban sa Denver Nuggets sa Game 2 na ginanap sa Ball Arena noong Lunes. Para kay Harden, nararapat lamang bigyang pugay si Leonard sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanyang dinaanan sa kanyang career. Tinanong si Leonard tungkol sa mga komentong ito sa kanyang press conference. "Maganda," sabi ni Leonard. "Alam ng kahit sinong nasa industriya kung gaano kahirap bumalik mula sa injury o kahit ang simpleng makapaglaro sa NBA. Naiintindihan nila kung anong pinagdadaanan naming lahat, ang pinagdadaanan ko. Kaya makakita at makarinig ng ganong suporta mula sa kapwa player ay napakasarap sa pakiramdam. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa ilan na nagpapasalamat ako sa mga tumulong sa akin nung panahon ng injuries." Kahanga-hanga kung paano paulit-ulit na bumabangon si Kawhi sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya. Siya ay hindi nakapaglaro sa unang 34 na laro ng season dahil sa injury sa tuhod, ngunit nagtrabaho ng husto sa likod ng mga eksena. Kamakailan ay ibinahagi niya kung ano ang nagtutulak sa kanya na patuloy na bumalik at ngayon ay tila nasa peak performance na muli siya. Nagpakitang gilas si Leonard sa Game 2, nagtala ng 39 na puntos, 3 rebounds, 5 assists, 2 steals at 1 block. Umiskor siya ng 12 puntos sa huling quarter para hilahin ang Clippers sa panalo at itay ang serye.
Si Harden naman ay nagtala ng 18 puntos, 3 rebounds, 7 assists, 1 steal at 2 blocks. Personal niyang nasaksihan ng kabayanihan ni Leonard at labis ang kanyang paghanga rito. Wala man lang kahit kaunti, ani ni Harden. Laging negatibo ang sinasabi. Laging tungkol sa pinagdaanan niya at sa mga bagay na hindi niya nagagawa, mga bagay na wala naman siyang kontrol. Pero hindi natin pinahahalagahan kung gaano siya kahusay kapag nandoon siya at nagpapakita ng ganitong klaseng performance. Buong suporta at paghanga ang natatanggap ni Kawhi Leonard mula sa kanyang teammates at sa Clippers organization dahil sa kanyang dedikasyon. Naniniwala silang magiging malaking banta ang team sa playoffs kung mananatiling malusog siya at kumpiyansa si Coach Tyronn Lue na kaya nilang manalo sa kahit anong serye basta't kasama siya. Paulit-ulit na tila ipinagkakanulo ng kanyang katawan si Leonard pero umaasa ang lahat na sa pagkakataong ito hindi na siya babalikan ng injury bug. Muli siyang mapapanood sa action sa Game 3 sa Intuit Dome sa Biyernes. Sa huling balita, kailangan ng Golden State Warriors ang buong puwersa nila sa Game 1 laban sa Houston Rockets at yun nga ang kanilang nakuha dahilan ng isang malaking panalo. Buong focus ang Warriors. Kahit na pinahirapan sila ng Rockets, nanatili silang matatag at nakuha ang tagumpay. Pinuri si Draymond Green sa effort na ibinigay niya sa panalo ng Warriors, ngunit para sa kanya minamaliit niya ito at sinabing kaya pa nilang pagbutihin. Pagkatapos ng isang araw na pahinga, sinuri ni Green ang laro sa kanyang podcast at namangha siya sa ipinakita ng isa niyang kakampi. Sa kanyang podcast, pinuri ni Draymond ang mahusay na two-way game ni Jimmy Butler laban sa Rockets. Ani niya, ikinagulat niya kung gaano katalino si Butler sa loob ng court at kung gaano ito ka-versatile habang kasama sa Warriors. Sabi niya, mas agresibo ako sa playoffs. Totoo yon, iba ang kumpiyansa niya sa mga shot. Ibang tao talaga siya kapag playoffs. Ang sarap niyang kasama sa korte. Offensively, alam na natin kung gaano siya kahusay. Pero sa depensa, nakakapalitan kami ng assignment, nakakagawa kami ng iba't ibang adjustment. Kaya niyang bantayan kahit sino, napakalakas niya. Akala ko dati matalino na si Jimmy, hindi ko lang alam na ganito siya katalino. Hindi lang si Draymond Green ang humanga kay Jimmy Butler. Si Stephen Curry mismo ay ipinagtanggol siya mula sa mapanghamak na komento ni Charles Barkley. Ayon kay Curry, hindi patas ang paghusga kay Butler dahil kitang-kita ang impact niya sa team. Mula nang dumating siya sa Warriors, mabilis siyang nakibagay at nakuha ang respeto ng kanyang mga kakampi. Sa loob ng maikling panahon, pinatunayan ni Butler na hindi lang siya mahusay na player, kundi isa ring leader na handang mag-adjust para sa ikatatagumpay ng team. Bagay na bagay si Butler sa Warriors sa isang kombinasyong hindi inaasahan ng marami ng inanunsyo ang trade. Sa bawat laro, lalo silang tumitibay bilang contenders. At habang tumataas ang kumpiyansa nila, lalong nagiging mahirap talunin ang Golden State Warriors. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?